Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Sumulpot na naman po tayo. Short lamang po ito. Gusto ko lamang po mag-react or mapag-usapan yung tungkol po sa mga sinasabi nitong si Ombudsman Remulla tungkol po dito sa paglabas or pagpayag po ng Sandigang Bayan na siya ay magbayad o magpiyansa po para makalabas. Sabi daw po nitong si Ombudsman Remulla ay kakausapin niya ang Chief Justice, si Gismundo, Alexander Gismundo. Kakausapin daw po niya tungkol sa desisyon ng Sandigang Bayan na tanggapin o payagang magpiyansa itong si dating Senador Bong Revilla. Isa pang sinabi niya na kumbaga parang naglalagay po siya ng doubt o ng cloud dito sa Sandigang Bayan. Lalo na po nung sinabi niya na di naman at parang naglalagay din siya ng cloud dito sa Supreme Court kasi sabi niya baka raw suriin or tingnan kung may mga officials na nag-aabuso sa posisyon. Ito po mga kababayan ay parang two ways po ito eh. Pwedeng masabi na, baka pag sinampahan nila ng kaso itong si Romualdez, baka masasabi niya na ito rin. Dahil matagal na niyang iniikot-ikot, di ba? Ni Ombudsman, na mabigat daw po mabigat ang kalaban. So, paano kung nasampahan na yan, hindi na naipasok sa kulungan kasi natrabaho na nga na mas malakas pala itong si Romualdez talaga. Kung nagawa ni dating Senator Bong Revilla, baka kayang-kayang magawa ito kay Martin Romualdez. Two ways po yan eh. Pwedeng di namang sabihin nila na ito ay trinabaho, pwedeng ibintang na naman sa Duterte. Pagkatapos, gagawin din nila ito kay Martin Romualdez. Na sasabihin niya, sinabi ko na sa inyo noon mabigat ang kalaban. Maraming pera at mabibigat ang mga abogado. May power. Hindi ba sinabi niya mga kababayan? So, dalawa po ang pakinabang. Maibintang nila yung kay Senator Bong Revilla dito sa Duterte at magamit nila ito dito kay Martin Romualdez. Alam po ninyo kaya nasasabi tuloy natin ito, hindi na natin alam kung nagsasabi pa ba sila o nagdadrama na lang sila. Hindi natin alam kung ang tinatrabaho ay tayo. Di ba? Nilalagyan tayo ng cloud sa ulo natin, hindi natin alam kung anong paniniwalaan. Nagsasalita ba siya? Talaga ba siyang galit na nakalabas si dating Bong Revilla? Or okay lang sa kanila? So, hindi na po, at least ako, hindi ko na po alam kung sila'y nagdadrama na naman o gumagawa na naman ng bagay para sila may i-save na isa. Diba? Isa pa pong makikita natin dito, papakita ko sa inyo, ito daw pong si Bunuan ay hindi or tinanggihan ng Sandigang Bayan na maging state witness para dito maging witness laban dito kay Martin Romualdez. Tinanggihan. Ito po mga kababayan, pakinggan na lang po natin, unahin natin itong balita tungkol nga po sa gustong kausapin daw itong si Chief Justice Alexander Gismundo tungkol dito sa pagpayag ng Sandigang Bayan. Ito po siya. Short lang naman ito. Short lang naman. Sige po. Go. Inaasahan na umano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang desisyon ng Sandigan Bayan na pahintulutan ang bail petition ni dating Senador Ramon Bong Revilla na nahaharap sa kasong malversation kaugnay sa flood control project. Matapos makapagpiyansa ng halagang 1 milyong piso nakalabas sa Quezon City Jail Dormitory sa Payatas, Quezon City, si Revilla pasado 6:00 kagabi
July 31. Kinasuhan ng Ombudsman si Revilla ng malversation through the falsification of documents and graft kasama sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez at 5 iba pa kaugnay ng umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sinabi ni Remulla na nais niyang makausap si Supreme Court Chief Justice Alexander Resmundo kaugnay sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division na siyang nagpahintulot ng piyansa kay Revilla. Dagdag pa ni Remulla na dapat suriin ng Korte Suprema kung may mga opisyal itong umaabuso sa posisyon. Paliwanag ng Ombudsman na kalahati lamang ng proseso sa pagpapanagot sa mga opisyal na kinakasuhan ng bahagi ng kanilang tanggapan at ang nalalabi ay nasa kamay na ng hudikatura. So yung mga kababayan, parang kumbaga, either kakausapin niya ang Chief Justice, Alexander Gismundo, para magsumbong o para sabihin, oy, ano ba yan? 'Di ba? Kasi hindi na natin alam kung sino talaga ang presidente ng Pilipinas eh. Mukhang si Boying eh. Mukhang si Boying ang nasusunod lagi dito eh. 'Di ba? Or pakinggan niyo mga kababayan, pag yung gusto nila ang nasusunod, wala lang, 'di ba? Ganito. Pagka ayaw nila sa nangyayari, ang katulad ng kila Joel Villanueva at dito kay Chis Escudero, pag ayaw nila ang nangyayari, nilalagyan sila ng parang, hindi mo gagawin ito, kakasuhan ko kayo o ikukulong kayo. Hindi nila magawa ito ngayon sa Sandigan Bayan. So anong gagawin? Magsusumbong, magsasabihin sa Chief Justice na, oy, baka tingnan mo yung iyong departamento, baka mayroon kang mga officials diyan na nag-aabuso sa posisyon. Parang hindi maganda, 'di ba, mga kababayan? Ba't niya sinasabi 'yan? Ba't niya sinasabi na, 'di ba? Baka mayroong mga officials na nag-aabuso. 'Di ba? So ito pa, mga kababayan. Parang hindi maganda, basta hindi po maganda, 'di ba? Na dahil hindi niya nagustuhan yung nangyari, magsasalita siya na kakausapin ang Chief Justice dahil sa desisyon ng Sandigan Bayan. Tapos magsasalita siya na trinabaho, may trumabaho. Hindi po maganda talaga. Si Boyeng talaga parang siya po ay Diyos sa ating bansa. Parang siya ang Pilipinas. 'Di ba? Since na hindi magagawa sa Sandigan Bayan, ang ginagawa niya sa iba, na kapag hindi niya nagustuhan ang desisyon or anuman, all they have to do is papasok kita sa kulungan, plunder ka. Hindi magawa dito sa Sandigan Bayan, sumbong na lang. Bakit ganon? Hindi ka na lang, 'di ba? Ewan ko, mga kababayan. O ito naman. Tungkol dito po kay Bunuan. Balita ng Net25 again. Ito po. Hindi po pinayagan. Yun. Tinanggihan Nako po. ng Sandigan Bayan ang hiling ng OMB, Office of the Ombudsman, na alisin si dating DPW Secretary Manuel Bunuan bilang isa sa mga kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong may kaugnayan sa di umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Yan po, inakusahan ng Ombudsman si Bunuan ng pakikipagsabwatan para dati kasi itong sinasabi, no? Naakusahan po itong si Bunuan ng pakikipagsabwatan daw po para makakuha ng kickback mula sa mga flood control projects. Pero ayon po sa Anti-Graft Court, maaaring maapektuhan daw po ang karapatan na Estrada kung papayagan ang pagbabago sa information. Ayan o, naka-wheelchair o. Ganon? Ba't hindi kina-question ni Senador Lacson, ba't naka-wheelchair? O nga naman, Lacson, nung nakita mo si Senator Marcoleta na naka-wheelchair, na wala naman choice yun, talagang ganon.
Lalo na pagka galing ka sa ospital, kahit makakalakad ka pa, hindi ka po pwedeng maglakad mag-isa mo. Iwi-wheelchair ka talaga. Minsan nga ay awkward, di ba? Kahit ang lakas-lakas mo, basta galing ka sa ospital, mag-wheelchair ka talaga. Bagay na parang inosente itong si Lacson. Parang kasi parang minamak niya, kumbaga parang tinutuya niya si Senator Marcoleta nung makita niya na naka-wheelchair. Di ba? Masyadong, alam mo, Lacson, there's something wrong with you. Pikon na pikon ka. Pikon na pikon ka kay Senator Marcoleta. Ngayon naman pikon na pikon ka kay Senator Alan Cayetano. I don't know what's wrong or what happened to you, Senator Lacson. Ba't nagkaganyan ka? Hindi na po parang ang hirap mong intindihin. Lagi kang pikon. By the way, mga kababayan, itong si Senator Lacson, galit yan dito kay Bunuan. Siya pa ang nagsasabi ng kumbaga malaking nakuha, bilyones. Tapos kukunin ninyo bilang isang state witness. Hindi, it's a miracle eh. Dati kasi hindi yan naka-wheelchair, umupo, nag-wheelchair. It's a miracle. Naka-wheelchair po yan dahil siya ay under confinement pa rin ng ospital. Yes. Kayo basta nakakita ng wheelchair akala nyo it's a miracle kaagad no? So hindi siya pinayagan sa kaso ni Jinggoy. Hindi. Oo. Kasi kapag kinuha niya natin state witness yan, maapektuhan yung complaint laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ito pa nilinaw pa po ng korte na hindi maaaring magkaroon po ng pagbabago sa paraan ng pananagutan ng akusado kapag nakapaghain na ito ng kanyang plea. Gayunman, binigyan din po ng Sandigan Bayan na hindi nito sinisira o sinasara, hindi nito sinasara ang posibilidad na maging state witness pa rin si Bunuan. Aba, maaari pa rin umanong humiling ang prosecution na gawing testigo sa sakop na yugto ng pagliligtis. Bagamat matugunan ang mga kinakailangan sa ilalim po ng batas. Maalaala po noong Mayo kinasuhan po ng Ombudsman sina Estrada, Bonoan at ilang opisyal ng DPWH National Capital Region ng plunder, parigo, at graft dahil sa di umano'y kickback scheme sa mga flood control projects at sinasabing mahigit sa 573 million pesos ang naihatid na illegal na kabayaran naman daw po kay Jinggoy Estrada.